Mr. President, nakita ko na yung babae. Ano, papahirapan na ba namin? O dudukutin ko na ba? Saglit na tigilan si President Edward bago sagutin ang tanong ng lalaki. Anong pinagsasasabi mo? Inayan ng anak ko. Sabihin mo ang address at pupuntahan ko. Paano nga ba nagsimula ang lahat? Seryoso ka ba talagang kukunin mo ang batang yan? Hindi ko yan tatanggapin sa pamamahay na to, Ed. Ilabas mo yan. Napakagat ng labis si Edward habang pinagmamasdan ng batang umiiyak sa kanyang mga bisig. Anong gusto mong gawin ko, Natalia? Iwan na lang ng basta tong bata? Hindi mo ba nakikita ang papel na hawak mo? Sunod-sunod na tanong ni Edward. Nakasaad dyan na ako ang ama ng batang to. Sarkastikong tumawa naman si Natalia. Ano ba naman yan, Edward? 2023 na tayo, oh. Uso na ngayon ng mga manloloko. Baka niloloko ka lang ng nanay ng batang yan. O baka hindi mo talaga yan, anak. Naiintindihan mo ba ako, babe? Pumuntong hininga si Edward. Saglit niyang tinignan ang napaka-cute na batang kinakain ng sarili nitong mga daliri. Hindi niya maitatanggi na magaan ang loob niya sa bata. Hindi ko pwedeng pabayaan ang batang to. Anak ko siya at ang papel na yan ang nagpapatunay. Naiwang nakatulala si Natalie habang pinagmamasdan ang papalayong si Edward. Hindi siya makapaniwala sa inasta ng kanyang kasintahan. Hindi rin makapaniwala si Natalie na may anak si Edward sa ibang babae. Hindi siya galit dahil alam niyang bago naging sila ay babaero nga ito. Halos araw-araw iba-iba ang babae nito. Sa kabilang banda ay inilapag ni Edward ang bata sa kama habang nagtitipa siya ng kung ano sa kanyang telepono. Anong balita, Ridge? Kaagad na tanong ni Edward sa isa niyang tauhan nang sagutin nito ang tawag. Sir, pasensya na po. Hindi babae ang naghatid sa bata. Isang lalaki. At ayon sa kanya ay binayaran lamang siya. Sagot ni Ridge. Hindi ba nahagip ng mga CCTVs ang nagbayad? Tanong nga ni Edward bago ibinaba ang telepono at loudspeaker. Binuksan ni Edward ang kulay asul na bag at kinuha ang gatas na nasa baby ron at ipinainom sa anak niya. At dahil panganay siya, ay alam na nga niya kung paano mag-alaga ng bata. Nahagip, sir, pero mukhang pinagplanuhan ito ng babae. Buong mukha nito ay natatakpan. Nakahudi itim na shades at mask ang babae, sir. Nakumpirma rin namin na tamang ang babae ang nanay ng bata. Sagot ni Rage sa kabilang linya. Hanapin mo. Seryosong utos ni Edward. Bilisan yung paghahanap. Masusunod, boss. Saad naman ni Rage. Kaagad na pinatay ni Edward ang tawag at umupo sa gilid ng bata. Hindi niya mapigilan ang mapangiti. Kay gwapo at cute nga naman ang sanggol. Hahanapin natin ang mommy mo. Kahit anong paraan, basta mahanap natin siya. Mahinang saad ni Edward na para bang makakaintindi ang sanggol sa mga sinasabi niya. Grabe, parang ikaw nga pare. Kuhang-kuha. Nung cute ka pa nung bata ka. Humalakak nga. Si Vince, ang matalik na kaibigan ni Edward. Pero dagdag nga nito, pero mas cute ako syempre. Napahiling si Edward. Tumabi ka nga, kung ano-anong sinasabi mo. Malumang, kamukha ako, anak ko to eh. Ngumisi si Vince. Kumpirmado mo nga na anak yan, pero hindi mo naman mahanap ang nanay. Pangaasar nito. Dahil sa inis, nagawang batuhin ni Edward si Vince ng wipes. Masyado niya man atang namiss ang isa't isa. Mga pangit. Sigaw ng kung sino sa kalayuan. Nang lingunin nila ito ay nahagilap nila ang dalawang lalaki at isang babae. Parehong may kumurubang ngiti sa mga labi nila Vince at Edward. Mga pangit. Sigaw ni Vince. Mas pangit ka. Sigaw pabalik ng lalaking nakaputing polo. Naks naman. Pinaghandaan? Ngumisi si Edward sa nag-iisang babae ng kanilang barkada na si Zera. Ngumisi pabalik si Zera. Oo, practice lang para hindi ako matulad sa'yo na hindi lang tinaguan ng anak, tinaguan pa ng nanay. Uy, masakit yun.
Pagsali naman sa usapan ni Park, ang lalaking nakaputing polo. Sinamaan ni Edward ng tingin ng kanyang mga kaibigan bago sumeryoso ng tingin kay Luis, ang kaibigan niyang investigador. May balita ba, El? Tanong nga niya. May lead na ako. Konting tiis na lang pre, kasalanan mo rin kasi yan. Hindi mo kaagad inilapit sa akin ang paghahanap. Saad ni Luis. Napailing si Edward at napabuntong hininga. Hindi ko naman nakalain na ganun siya kagaling magtago. Mag-6 na taon na si Lun, Eric. Sigurado akong maghahanap na siya ng nanay. Tinapik ni Luis ang kanyang balikat. Kapit lang pre, hindi sa lahat ng pagkakataon makakahanap siya ng magandang pagtataguan. Sigurado akong nasa Pilipinas lang siya. Tumango si Edward. Alam ko, parati kong pinapacheck ang mga airports kung sakaling may babaeng Luna ang pangalan at minamanmanan nito ng aking mga tauhan. Pero laging negatibo ang lumalabas. Himala ata yan, Presidenta. Hindi na lang puro proyekto at trabaho ang inatupag mo. Umuusad ka na. Tumawa si Zara, na sinabayan naman ni Vince at Luis. Tumaas ang gilid ng labi ni Edward. Para kay Lun. Baka hindi natapos ni Vince ang sinasabi nang tumunog ang telepono ni Edward. Kaagad niya itong sinagot nang mabasa niya ang pangalan ni Rage. Ang inutusan niyang mag-imbestiga. Sir, nakita ko na yung babae. Ano, kikidnapin ko na ba? Bungad ni Rage mula sa kabilang linya. Saglit na natigilan si Edward bago sagutin ang tanong nito. Anong pinagsasasabi mo? Inaya ng anak ko. Sabihin mo ang address at pupuntahan ko. Walang pagdadalawang isip na saad ni Edward. Bahagyang natawa si Rage. Susunod po boss, hanga rin ako sa impormasyon ni Sir Luis na hanap namin siya kaagad. Matagal na yung magaling, isend mo kaagad ang lokasyon ni Luna at hintayin niyo ko ron. Siguraduhin niyong hindi siya makakaulis sa lugar na yan. Noted bossing. Masiglang sambit ni Rage at pinatay ang tawag. Pagkalipat niya ng tingin sa kanyang mga barkada ay nakangiti ito sa kanya. Lalong-lalo na si Zara, napalipat-lipat ang tingin habang inaasar silang dalawa ni Lun. Sa kabilang banda ay napakagat ng labi si Luna habang pabalik-balik ang lakad sa sala ng kanyang bahay. Kanina niya pa napapansin ang mga nakaitim na lalaki sa labas ng kanyang bahay. 3 van ang nasa labas. Hindi pwede to. Wala dapat makakahanap sa akin. Masyadong delikado. Natatarantang sambit ni Luna sa sarili. Napasabunot si Luna at dali-daling pumunta sa hagdan para makaakyat sa ikalawang palapag ng kanyang inuupahang bahay. Kinuha niya ang itim na bag. Bumaba siya at tumaan sa backdoor ngunit nagulat siya nang may 5 lalaki ang bumungad sa kanya. 4 ay nakamask habang ang isa nakikita niyang muka. Sino kayo? Kaagad na tanong ni Luna. Ngumisi ang lalaking hindi nakamask. Madam, relax ka lang. Ako nga pala si Rage. Inutusang hanapin ka. Amo ko si... Masyado atang marami ang sasabihin ko, madam. Sa loob na lang kaya tayo mag-usap? Tanong ni Rage at tumakbang palapit kay Luna. Naging alerto si Luna at inilabas mula sa kanyang 4-inch boots ang isang swift knife. Huwag kayong lalapit! Kung hindi, lagot kayo sa akin. Matapang na saad niya sa mga kalalakihan. Ngumisi lamang si Rage. Kilala na kita, madam. Pero hindi ako kaaway. Kaya, lumingon si Rage sa kanyang likuran at tumango. Huli na nang napansin ni Luna na may 2 lalaki pala sa kanyang likuran. Nanlaban ng babae ngunit masyado siyang naging pabaya, kaya huli na nang makakilos siya. Nagpupumigla si Luna habang pilit siyang tinatali ng 2 lalaki sa isang silya. Pakawalan niyo ako! Ano bang kailangan ninyo? Sa sobrang lakas ng pagsisigaw ni Luna ay napatakip ng tenga ang ibang kalalakihan. Wala kayong mapapala sa akin, kaya pakawalan niyo na ako. Nag-aaksaya lang kayo ng oras. Humalakak si Rage at kumagat ng mansanas.
Masarap to ah. Saan mo to nabili, madam? Hindi lang kayo trespasser, magnanakaw din. Ano pa kasing kailangan nyo? Sigaw muli ni Luna. Halo-halo ang kanyang emosyon ngayon. Ngunit nangingibabaw ang kanyang pagsisisi. Sana ay umalis na lamang siya nang maaga para hindi na nga siya maabutan dito ng kung sino. Madam, relax ka lang. Wala kaming kailangan sa'yo pero yung boss namin meron. Lumawak ang ngisi ni Rage nang may bumusinang sasakyan sa labas ng bahay. Hindi nagpapahuli. Makikilala mo na ang amo namin. Tumayo si Rage nang may nakakalokong ngiti sa labi. Hinihingal si Luna habang pilit na pinapakalma ang kanyang sarili. Masyado na siyang maraming iniisip tapos tumagdag pa to. Maya-maya ay bumukas ang pintuan at iniluwal doon ang lalaking hindi mawala-wala sa kanyang isipan. Yun ay walang iba, kundi si President Edward Santiago. Malawak nang umiti si Edward sa kanya. Hello there, my reckless Luna. Sino ka? Kusa na lamang itong lumabas sa labi ni Luna. Suwabing nag-squat si Edward sa harapan ni Luna. Hinawakan ito ang kanyang pisngi at hinaplos ito. 6 na buwan mo akong pinahirapan. Masyado ka atang nag-enjoy, kakatago ah. Umawang ang labi ni Luna. Ano? Naputo lang sinasabi ni Luna dahil nagsalita muli si Edward. Pakawalan niyo na ang ina ng anak ko. Napakagat ng labi si Luna. Ang anak ay si Lun. Ilang taon niyang tiniis na hindi mahawakan o mahagilap ang anak para sa kaligtasan nito. Kaagad na pinatayo ni Edward si Luna nang natanggal na ang mga nakatali kay Luna. Bitawan mo ako, Mr. President! Matapang na saad nga ni Luna. Hindi ito pinansin ni Edward at hinila lamang siya palabas ng kanyang bahay. Umasa ka lang, nabibitawan kita. Tama na ang pagtatago, Luna. Iuuwi na kita. Seryoso nitong sambit habang naglalakad patungo sa itim ng sasakyan. Gustuhin mang manlaban ni Luna ay hindi na nga niya ginawa. Kung ang pag-uwi ni Edward sa kanya ang magiging dahilan para makita ang anak niya, pumapayag siya. Bilang isang ina, ay torture ang pag-iwan sa anak niyang pinaghirapan niyang alagaan sa kanyang sinapupunan. Habang nasa loob sila, nang umaandar na sasakyan ay nagtanong si Edward habang nagmamaneho ito. Bakit si Luna ang iniwan mo? Bakit wala ka? President, hindi po ako syunga upang hindi malaman na may nobyo ka. Gustuhin ko mang ako mismo ang magpakilala sa iyo kay Lun, ngunit hindi rin pwede. Ayoko po ng gulo. Nag-half smile si Luna. Saglit siyang binalingan ni Edward. Kitang-kita ni Luna kung paano humigpit ang pagkakahawak nito sa manibela. Alam kong mahihirapan si Natalia sa magiging sitwasyon. Pero hindi ko lang anak si Lun. Anak mo rin siya. Responsibilidad mo ring alagaan ng bata. Sa hindi malamang dahilan, bahagyang nakaramdam ng kirot sa puso si Luna. Alam ko yon, Mr. President. Kung ito lang kinakagalit mo, ihatid mo na ako ngayon sa anak ko. Kukunin ko na siya. Pasensya na sa abala. Alam kong hindi mo ginustong maging anak si Lun. President! Hiyaw nga ni Luna nang bigla-biglang tumigil si Edward sa pagpapatakbo ng SUV. Lilisik ang mga mata ni Edward na ikinatigil ng buong sistema ni Luna. Sa tingin mo ba, aalagaan ko si Lun kung hindi ko siya ginusto, Luna? Yes! Hindi ko natin siya pinlano. Pero tinanggap ko ang bata. Seryosong saad ni Edward. And no, hindi mo siya ilalayo sa akin. Iuuwi kita sa anak natin sa pamamahay ko. Doon ka tutuloy. Nagulat nga ang babae. Hindi. May nobya ka, President. Irespeto mo naman yung nobya mo. Pagtatanggol ni Luna sa kanyang nais. Nire-respeto ko naman siya. Look, siya pa rin naman ang nobya ko. Walang masama kung magiging tatay ako sa anak ko. Alam ni Natalia na nabuo si Lun nung mga panahong naghiwalay kami na 4 na taon. Hindi masama kung magiging responsable ako. At ikaw yon, at si Lun. Marahas na sumandal si Edward sa sandalan ng driver's seat.
Alam kong nahihirapan siyang intindihin to pero masamang magtakwil ng bata. Nag-iwas ng tingin si Luna at bumuntong hininga. Sorry, sana mas maayos kung ipinakilala si Lun sa'yo. Sabi nga nito. Kung sana ay maayos niyang napakilala ang bata, baka ay mas maayos ang lahat. Ngunit alam niyang sa mga panahong yon ay wala na nga siyang ibang paraan para maprotektahan ang anak niya sa klaseng buhay na meron siya. Pinaandar ulit ni Edward ang makina dahil nasa gilid sila ng mga nagtitinda ng bulaklak at may iba nang kumakatok sa car window. Sa bahay tayo mag-usap. Seryosong saad nga ni Edward na ikinatango ni Luna. Gusto kong makita si Lun, Mr. President. Saad ni Luna nang tinanong ni Edward ang rason kung bakit ayaw niya munang kumain. Tumango si Edward at iginaya siyang sundan siya. Nakarating sila sa pangalawang palapag ng mansyon ni President at tumigil lamang sila sa paglalakad ng kaharap na nga nila ang pangatlong pinto. Binuksan ito ni Edward at bumungad sa kanila ang nursery room na naka-pirate and baby blue theme. Ngunit hindi ito ang nagpukaw sa atensyon ni Luna, kung hindi ang batang lalaking mahimbing na natutulog sa crib. Ang baby ni Mommy. Mahinang sambit ni Luna at kaagad na lumapit sa anak. Hindi mapigilan ni Luna ang paghikbi habang maingat na hinahaplos ang mga daliri ng anak. Miss na miss ka na ni Mommy, anak. Sorry baby, patawarin mo si Mommy. Bahagyang natawa si Edward. Lagi kanyang hinahanap. Alam mo ba kahit ako kasama niya ay mama pa rin ang kanyang unang salita? Oo, nakakatampo yon. Pero napangiti ito sa cute na bata. Habang nakikita naman niya ni Luna, tila may humahaplos sa kanyang puso. Nakita nga nito ang sincerity ng presidente sa kanyang concern sa anak. Natatawang pinunasan ni Luna ang kanyang mga luha sa kaumayos ng tayo. Kung ganun, nasa akin pala ang alas. Mukhang ako ata ang paborito ni Lun. Umismid si Edward. Hindi bali na. Nabanggit niya ang salitang dada ng isang beses sa loob ng 6 na buwan. O tapos, humagikgik si Luna. Ako pa rin ang tatay. Kita mo yan? Mukha ko lahat yan. Walang sayo dyan. Pagmamayabang pa nga ni Edward. Humalakhak si Luna. Nakita mo ba ang birthmark niya? Malapit sa kanyang dibdib? Tanong ni Luna. Oo naman. Hugis half moon ito. Sagot naman ni Edward. Ngumisi nang nakakaloko si Luna. Akin galing yon. Walang sayo. Pareho kaming may birthmark na hugis half moon. Naputo lang sinasabi ni Edward nang may biglang kumatok sa pintuan. Naputol muli ang mga salita ni Edward nang kusang bumukas ang pinto at iniluwal doon ang babaeng naka-black pencil skirt at sleeveless crop top na halos mailuwal ang pribadong bundok ng kababaihan. Hi babe! Hinila ng babae si Edward at sinunggaban ng halik. Sa kanilang paghahalikan, nagtaka si Luna kung bakit ito nakatitig sa kanya na para bang may kakaibang ipinapahiwatig at sinasadya ang ginagawa sa harapan niya. Pagkatapos ang kanilang halik na gawa pang itaas ng babae ang gilid ng labi nito, tumikhim si Edward at umayos ng tayo. Luna, siya si Natalie, ang aking kasintahan. Lumipas ang ilang araw at naging maayos naman ang sitwasyon ni na Luna at Lun sa pamamahay ni Edward. Hindi rin siya nahihirapan sa sitwasyon dahil halos wala si Edward at kasama ang nobya niyang si Natalie. Halos mapatalon si Luna nang may biglang magsalita sa kanyang gilid. Sa kanyang paglingon nakita nga niya si Natalie. Siguro masyado na kayong naging palamunin ng anak mo kaya wala nang katulong dito sa mansyon. Baka ang ipang sweldo ni Babe ay pinagbili na niya ng mga kailangan niyo. O hindi bale, bagay naman sa iyo ang gumawa ng mga... Huminto si Natalie sa pagsasalita at bahagyang natawa. Alam mo na, mga maruruming gawain. Kagaya ng maglinis. Bumuntong hininga si Luna. Nakalimutan nga niyang uuwi pala ngayon ang magkasintahan.
Maayos nga ang pamumuhay nila sa mansyon ni Edward. Yun nga lang, pag wala si Natalie. Palihim na bumuntong hininga si Luna. Umalis ang mga katulong para mamalengke. Saka nasa paligid lang ang iba. Naglilinis ako sa kalat ng anak ko, hindi ng kung sino. Saad ni Luna at umayos ng tayo dahil tapos na nga siya sa paghuhugas ng mga hugasin. Sarkastikong tumawa si Natalie. Oh, grabe naman ang pagiging artistahin mo. Pahalakpakan. Nang aasar na tumawa ito. Alam ko ang ginagawa mo. Kunwari inosente, pero mabaho palang ugali. Naikuyom ni Luna ang kanyang mga palad habang nagpipigil sa sarili. Hindi ako nagkukunwaring inosente. Maayos ako nakikitungo sa inyo, Miss Natalie. Hindi ko kayo ginugulo kaya sana naman. Pinutol ni Natalie ang sinasabi ni Luna. Hindi nga ba? Anong dahilan kung bakit nabuntis ka? Ngumisi si Natalie. Dahil malandi ka at nakikipagtayik sa kung sino-sino. Alam kong naswertehan lang na si Edward ang tatay. Automatikong umangat ang kaliwang kamay ni Luna sa ere. Ngunit hindi natuloy ang kanyang binabalak na pagsampal dahil dumating si Edward. Babe, andyan ka na pala. Nakita mo ba ang singsing ko? Biglang naging malambing at malumanay ang boses ni Natalie habang nakayapos kay Edward. Tumango si Edward at hinalikan sa noo si Natalie. Nasa kwarto natin. Tumili si Natalie at hinalikan sa labi si Edward. Salamat mahal ko. Pupuntahan ko muna ha. Baka mawala ko na naman. Sunod ka kaagad. Ngumiti si Edward at napatango. Doon na tuluyang napaiwas ang tingin si Luna at kinuha na lamang ang telepono niya mula sa kanyang bulsa. Luna. Pagtawag ni Edward kay Luna. President? Sagot ni Luna habang nakatuon pa rin ang atensyon sa telepono. Sa ngayon ay wala siyang lakas upang tignan ang mga mata ni Edward. Kamusta si Lun? Tanong ni Edward at kumuha ng saging bago ito binalatan. Maayos naman siya. Mas nagiging malapit na nga siya sa akin. Sagot ni Luna. Maayos yan. Nga pala Luna, may lakad ako ngayong Sabado. Pagbubukas nga ni Edward ng bagong usapan. Sa wakas na paangat ng tingin si Luna kaya nagtagpo ang kanilang mga mata at napalunok siya ng palihim. Bukas? Tanong ni Luna at tumango kay Edward. Walang problema sa amin yan. Ngumiti ng matamis si Edward. Kung ganon, sasama kayo sa akin bukas. Automatikong napaayos ng tayo si Luna. Bakit? Anong gagawin namin doon? Si Natalie na lang kaya ang isama mo? Sunod-sunod nga na tanong nito. Ayaw ni Natalie na sumama dahil may lakad daw sila ng mga kaibigan niya. May pupuntahan akong charity event bukas. Isa sa mga proyekto ko ang makatulong sa mga may kapansanan at inabuso. Gusto kong isama ang anak ko bukas. Paliwanag ni Edward. Kung gano'n naman pala, edi si Luna na lang ang isama mo. Naglakad palapit si Luna kay Edward. Papasok bukas si Rachel dahil walang pasok. Hindi naman perwisyo si Lun kay Ate Rachel, kaya sila na lang ang isama mo. Sabi nga ni Luna dahil umiiwas nga siya sa lalaki dahil baka kung ano pang masabi ng nobya nito na hinaharot niya ang presidente. Nakaharap ngayon si Luna sa parenteng nakaupong si Edward sa isang high chair. Kaya naman halos nakatingala siya. Ngumisi si Edward. Gusto ko rin kasama ang nanay. May problema ba dun? Kumunot ang noo ni Luna. Alam mo naman ang trabaho mo, di ba? Masyadong maraming media sa paligid mo. Alam mo namang mainit-init sa balita na nakatira tayo sa iisang bubong habang may nobya ka. Tapos ang gusto mo ay sumama ako at magpakita sa media? Nahihibang ka na ata eh. Napahilot sa noo si Luna na para bang napaka-problemado niya. Ano naman? Taas na kilay nga na sabi ni Edward. Gusto ko kayong makasama bukas. Wala naman tayong ibang gagawin kung hindi tumulong. Walang mali siya yun. Minsan hindi ko talaga maintindihan yung takbo ng utak mo. Kung nag-iisip ka ba? Or may problema ka lang sa pag-iisip? Walang prenong pahayag ni Luna habang masama ang tingin sa lalaking kaharap niya. Wala siyang pakialam kung presidente ba to. Ito nga ang isa sa mga hinahanga ni Edward kay Luna dahil matapang to. Tila walang kinatatakutan. Humalakak si Edward at hinawakan ng dalawa niyang balikat. Sasama kayo ha?
Saglit na napaawang ang mga labi ni Luna. Alam mo ang kulit mo, bakit ba? Dahil gusto kong ipagmayabang ang pagmamay-ari ko. Ngumisi at kumindat si Edward bago tuluyang umalis. Habang si Luna ay naiwang nakatulala habang pinoproseso ang nangyari. Dumating ang kinabukasan at maagang nagising si Luna upang maghanda ng kanilang lakad. Ngayon ay nasa kusina na nga siya habang naghahanda ng kanilang agahan. Iha, kami na lang dyan, saad ni Nanay Feli. Ang pinakamatandang katulong sa mansyon. Ngumiti at umiling si Luna. Naku manang, hayaan niyo na po ako dito. Minsan lang din naman po kaming magkasabay-sabay kaya gusto ko akong maghahanda. Bahagyang natawa si Luna. Napangiti ang matanda at hinaplos ang buhok ni Luna. Maswerte ang alaga ko sa'yo, Iha. Mabuti na lang talaga at ikaw ang nanay ng kauna-unahan niyang anak. Siyempre maswerte siya dahil ang ganda ko po. Pabirong saad pa nga ni Luna na ikinahagikgik ng matanda. Ilang minuto ay natapos na nga siya sa pagluluto ng kanilang agahan. Hindi rin nagtagal ay bumaba na nga ang kanyang magama. Malawak na napangiti si Luna habang pinagmamastan sina Edward at Lune. Parehong-pareho pa ang ayos ang dalawa. Parehong nakaitim na polo at itim din na pants. Para bang twinning. Masayang lumapit si Luna sa dalawa. Ang pogi naman ng baby ni Mommy. Kiniliti ni Luna ang anak at nauwi sa mahinang tawanan ang paligid. Nang kumawala ang mga tawa ng batang si Luna, sabi pa nga ni Mr. President, "Siyempre, pogi ang carbon copy ko kasi nagmana ito sa kay Daddy. Hindi ba anak?" Tumaas ang gilid ng labi ni Luna. "San banda po ba? Parang si Lune lang ata ang totoong may kagwapuhan ah." Pangihirit na asar naman ni Luna. Napakagat ng labi si Edward at swabeng hinapit si Luna sa bewang. Halos magkalapit na ang mukha nilang dalawa. "Ayan, klaro mo na po ba, Madam?" Sobrang lapit nga nila sa isa't isa, napangisi pa si Edward. Nag-iwas ang tingin si Luna. Saka tinulak si Edward. "Manahimik ka nga. Akin ang anak ko at kakain na kami." May halong inis na saad ni Luna sa kusang kinuha si Lune sa mga bisig ni Edward. Asartalo, humalakak si Edward saka sinundan ng mag-ina niya sa pagkiinan. Puno ng sayahan at kwentuhan ang agahan nila. Pagkatapos ay dumiretso na nga sila sa GWP Charity o mas kilala bilang God Will Provide. Pagkababa nila ay halos malula si Luna sa sobrang dami ng tao. "Magandang umaga, President. Masaya kami at nakarating ka na." Pahayag ng babae. Hula ni Luna ay ito ang may-ari ng organisasyon. "My pleasure, Mrs. Reyes." Ngumiti si Edward at mas higpit na hinapit ang bewang ni Luna. "Luna, siya si Mrs. Reyes, ang nangunguna sa GWP. Mrs. Reyes, siya si Luna Margaret Salvador, ang ina ng aking anak." Malapad na ngumiti si Mrs. Reyes. "Magiging soon-to-be wife na ba, Mr. President?" Panguod yun itong tanong. Nagkatinginan sina Luna at Edward. Halos sabay din silang nag-iwas ang tingin. Namula ang pisngi ni Luna. Ngumiti lamang si Edward at inaya na ang lahat sa loob upang masimulan na ang event. Sa isip-isip ni Luna, hindi man lang tinanggi. Pero sa totoo lang, ang lakas ng kabog ng dibdib niya. Sobrang laki at lawak ng GWP. May 5 palapag ang building at napapalibutan ng mga magagandang halaman ng paligid. Kalaunan ay nagsimula na nga ang event. Nasa harap si Edward at Lune habang nag-uusap sa host ng event. Si Luna naman ay nagpasyang tumulong sa mga staff na magayos ng mga pagkain. Napangisi si Edward dahil sa pagrereklamo ng sekretarya niya na si Tali. "Tapos pinasama mo pa ako sa masungit na Engineer Carlos na yon. Ngayon ko lang tuloy nakita si Baby Lune." Ngumuso si Tali. "Hindi ba't gusto mo ng experience? Maganda yon para kapag nagkolehiyo ka, pamilyar ka sa mga ibang bagay." Saad ni Edward kay Tali. "Pero kuya, ang sungit niya." Pagdadabog ni Tali na ikinahalakak lang ni Edward. Bilang panganay, kaligayahan niyang makitang naiirita ang bunso nila. 4 na magkakapatid sina Tali at Edward.
Ang dalawa ay puro mga may trabaho na at si Tali na lamang hinihintay na makapagtapos. Pero ang ganda ni Luna ha. Ang natural lang ng dating niya, kuya. Usap-usapan siya ng mga investors kanina. Saad ni Tali na parabang kumikislap ang mga mata habang nakatanaw kay Luna. Nakaramdam ng pagkairita si Edward sa sinabi ng kapatid, ngunit nangingibabaw ang kakaibang damdamin na nararamdaman niya habang nakatanaw kay Luna. Hindi niya rin mapigilan ang pagngiti. Napakagandang tanawin ang makita si Luna nang umingiti at tumatawa. Ano ulit yun, Mr. President? Dahil nabanggit ang salitang President, ay doon na nabalik sa wisyo si Edward. Ayun, President Edward, hinihiling nilang kumanta ka raw. Saad ng host, kaagad na umiling si Edward. Kanta na, kuya! Panguod yun naman ang kapatid nitong si Tali. Huwag na lang muna, natutulog ang anak ko. Pagtanggi naman ni Edward. Halos lahat na dismaya sa pagtatangging yon ni Edward pero iniba rin kaagad ng host ang usapan. Sa kabilang banda ay lumabas si Luna upang sagutin ang tawag ng kanyang amo. Commander, formal na saad ni Luna. Agent Uno, kamusta ang pinapagawa ko sa'yo? Tanong nga ni Commander sa kabilang linya. Napalabi si Luna. May naiipon na akong impormasyon. Commander, kaunting panahon na lang, malalaman ko na kung sino ang nasa likod ng mga plano nila. Mabuti. Masayang sambit ng Commander. Dapat sa mas madaling panahon ay makakilos na tayo. Ilang kababaihan na ang nabibiktima nila. Tumango-tango si Luna. Affirmative, Commander. Balitaan mo ko, Uno. Huling pahayag ng Commander bago patayin ang tawag. Marahas na napubuntong hininga si Luna. Ito ang dahilan kung bakit niya iniwan na lang basta-basta si Lune kay Edward. Delikado kasi ang kanyang trabaho. Agent siya at trabaho niyang halughugin ang mga baho ng mga masasamang tao. Katulad ng trabaho niya ngayon, nakaantas sa kanya ang paghahanap sa kataas-taasan ng grupong X-Fantasize. Gumagalaw ang grupong ito sa pamamagitan ng pagbebenta ng mga inosenteng kababaihan. Akmang tatalikod na nga sana si Luna nang biglang lumiyab ang nagbabagang apoy sa pangatlong palapag ng building. Sumunod ang mga naghihiyawang tao na tumatakbo palabas ng gusali. Hindi pwede! Lune! Edward! Pagsisigaw ni Luna habang pilit na isinisiksik ang sarili sa mga taong papalabas. Hirap na hirap si Luna na makapasok sa gusali ngunit kalaunan ay nagawa niya rin. Pagpasok niya ay halos natabunan na ng usok ang loob. Nagulat si Luna nang biglang hinila siya ng kung sino. Ma'am, alis na po tayo. Napaubo si Luna dahil sa usok. Nagsisimula nang bumigat ang kanyang paghinga. Mauna na kayo. Isama mo ang babaeng yon. Tinuro niya ang babaeng nakaupo sa sulok at humahagulgol. Nilapitan ni Luna at ng lalaki ang babaeng umiiyak. Tulungan niyo ako! Ang anak ko! Umiiyak nitong pahiwatig. Habang sina Luna at ang lalaki ay napahiyaw sa biglaang pagbagsak ng chandelier sa itaas. Asan ang anak mo? Natatarantang tanong ni Luna. Sa CR. Pahayag ng babae at nawalan nito ng malay. Ma'am, tahuhan po ako ni Mr. President. Kailangan na natin umalis, ma'am. Halina kayo! Sa boses ng lalaki halatang natataranta na rin ito. Marahas na umiling si Luna. Mauna na kayo. Kukunin ko ang anak niya. Pero madam, pagtutol ng lalaki. Alam ko ang daan. Sige na, umalis na kayo. Pag-uutos ni Luna sa katumakbo patungo sa daan ng CR. Naririnig niya pa ang sigaw ng tauhan ni Edward ngunit hindi niya ito ipinansin. Mas iniisip niya na makatulong at mailigtas ang kawawang bata. Ilang sandali pa ay natagpuan niya ang bata. Mahina ang mga hikbi nito at halatang naghahabol ng hininga. Dali-daling hinubad ni Luna ang itim niyang t-shirt at naghanap ng tabo. Maswerte siya dahil may tabo sa sulok ng banyo at may laman itong tubig. Dali-dali niyang binasa ito at tinupi bago ilapit sa mukha ng bata. Huwag ka nang umiyak. Hindi alintana ng utak ni Luna ang pagkakapos ng hininga. Ngunit magkasalungat ito sa kanyang katawan. Tara na, uuwi kita sa mama mo. Patuloy lamang sa pag-iyak ang bata na nagpataranta kay Luna.
Dali-daling tumayo si Luna at tumakbo palabas ng CR. Maingat ang bawat galaw ni Luna dahil halos naghari na ang apoy sa paligid. Mabuti na lang at nakakayanan pa ng kanyang katawan. Malapit na tayo ha, kapit ka lang. Hinihingal na saad ni Luna sa bata. Hindi na ito umiiyak at akmang pipikit na ang mga mata nito. Pero, dilat ka lang. Marahas na napasinghap si Luna nang may nag-aapoy na bagay ang nahulog sa harapan niya. Humarang ito at naging sanhi na mas lumiit ang daan upang makaalis sila. Ngunit hindi nagdalawang isip si Luna at tinakbo niya ang nagbabagang apoy at tiniis ang sakit hanggang sa tuluyan silang makalabas sa back door. Kusang bumagsak ang katawan ni Luna sa lupa habang nakayakap sa walang malay na bata. President Santiago, ang magkabila ang balikat ni Madam ay nagtamo ng second-degree burn. Marahil sa ginawa niyang paghubad ng t-shirt at maaaring natamaan siya ng apoy at nabagsakan siya ng nagbabagang bagay. Ang iilang sugat sa katawan niya ay first-degree burn at mga pasa naman ng iba. Paliwanag ng doktor. Nakakuyom ang dalawang palad ni Edward habang pinipilit niyang maging kalmado sa harap ng doktor. Do everything. Paggalingan ninyo ang asawa ko. Mariing utos nga ni Edward. Wala na nga siyang ibang maisip kung hindi ang kaligtasan lamang ni Luna. Niyang pagtawag niya ng asawa kay Luna ay hindi nga niya pinansin. Gagawin po namin ang lahat, President. Magalang na saad ng doktor bago nagpaalam na aalis. Nang makaalis ang doktor ay napabuga ng hangin si Edward. Nasa presidential suite siya ngayon habang hinihintay si Luna. Ayaw siyang palabasin ni Reliando, isa sa mga kasama niya sa Senado, dahil nakatutok ang lahat ng media sa kanya ngayon. Mabilis lang kumalat ang balita tungkol sa apoy at sa nangyari kay Luna. Napatingin si Edward sa telepono niyang kanina pa tunog ng tunog. Sinagot ni Edward ang tawag. Asan ka ba ngayon? Edward, nasa isang fashion show ako. At alam mo bang kahihiyan ang nangyari sa akin? Pinagpalit ako ng designer sa ibang modelo dahil sa naging issue mo. Napakaraming lumalabas sa media na wala na raw tayo at pinagtaksilan mo raw ako. Galit na saad ni Natalie sa kabilang linya. Bumuntong hininga si Edward. Babe, pagod na pagod ako. Pwede bang pag-uwi ko na lang mamaya tayo mag-usap? Hindi sumagot si Natalie at binabaan lang ng tawag si Edward. Ilang sandali pa ay hindi na malaya ni Edward na nakatulog na pala siya habang nakaupo malapit sa hospital bed at nakapatong ang ulo niya rito. Nagising lamang si Edward nang may malambot na bagay na humahaplos sa kanyang buhok. Mabilis siyang nag-angat ang tingin at napaawang ang kanyang mga labi. Luna. Ngumiti si Luna. President, mabuti at narito ka. Napakagat ng labi si Edward at maingat na hinawakan ng kamay ni Luna. Huwag mo na ulit gagawin yun. Pakiusap. Mababaliw ako. Nababaliw ako simula nung dumating ka sa buhay ko. Doon ko lang napagtantong hindi na pala kumpleto ang araw ko nang hindi kita nahahagilap. Natatakot ako, Luna. Natatakot ako na baka hindi na kita masilayan muli. Hinalikan ni Edward ang kamay ni Luna at nagsimula ng magsilabasan ng mga luha sa kanyang mga mata. Napaawang ang mga labi ni Luna. Hindi siya makapaniwalang sa kanyang narinig. Kung hindi lang masakit ang buong katawan niya ngayon ay baka niyakap na nga niya si Edward. Nagulat si Luna nang sa gitna ng kanyang pag-iisip ay tumayo si Edward at walang pasabing hinalikan siya sa labi. Tila naging statue si Luna. Hindi niya alam ang gagawin. Na-estatwa talaga siya. Pero agresibo si Edward. Nagawa nitong kagatin ng ibaba niyang labi na naging dahilan ng paglabas ng malaswang tunog mula sa kanyang labi. Napaungol nga siya. Edward. Sumingap na nga lamang siya nang bumaba ang halik nito sa kanyang leeg. Tugon ni Edward na para bang walang kakaibang ginagawa. Napakagat ng labi si Luna at buong lakas na itinulak si Edward. Suminghap si Edward at akmang magsasalita ngunit naunahan siya ni Luna. Gusto mo ba ako, Edward Santiago? 2 linggo na ang nakalipas simula nung nangyari sa loob ng ospital. Simula nun ay hindi na nag-uusap ng maayos ni Edward at Luna. Kung mag-uusap man ay kapag tungkol lang kay Lune. Hindi nasagot ni Edward ang tanong ni Luna dahil saktong pagkatapos niyang magtanong, kumatok ang doktor.
Samantala, uno, maayos ang lahat. Signal mo na lang ang hinihintay ng sniper. Saad ni Dos, isang hacker at nagsisilbing mata niya, buong paligid ni Luna. Nasa isang feeding program si Luna ngayon habang binabantayan ng isa sa mga doktor, si Doc Adam. Isang doktor na kasama sa illegal na organisasyon, ang X-Fantasies. Kailangang makausap ni Luna si Adam. Salamat. Ipa-steady mo lang. Kailangan muna natin ng mga sagot ni Adam. Pahayag ni Luna. Sige, ipaalala ko lang malapit ng mag-alauna. Napahilot sa noo si Luna. Kailangan ni Lunang makauwi bago mag-alauna dahil yun ang oras ng uwi ni Edward ngayon. Bumuntong hininga si Luna bago magsalita. Malapit nang matapos ang speech ni Adam, paniguradong papasok na ito sa tent. Saad niya? Tres? Tawag ni Luna. Sa isa pang kasama. Uno, clear. Tulog na lahat ng mga tauhan ni Adam. Sagot ni Tres sa kabilang linya. Silang tatlo ay nakasuot ng earpiece para sila ay magkaroon ng komunikasyon. Maya-maya pa ay tama nga siyang papasok si Adam pagkatapos ng speech nito. Kaagad na lumabas si Luna at palihim na sinundan si Adam sa loob ng tent. Tumagal ng ilang oras ang pag-uusap nila Adam at Luna. Nahirapan siyang kausapin si Adam dahil nagmamatigas ito pagkatapos ay napagpasya nilang dalhin sa isang headquarters ang doktor at doon tinago para sa susunod na investigasyon. Lagot ka, sabi nga ng kasamahan ni Luna. Kanina pa tumatawag ang telepono mo. Tawag ng tawag si President, Madam. Mga nakadalawang daan na rin siyang mensahe. Sabi nga ni Dos, nakasamahan ni Luna sa trabaho. Kagad itong tinanggap ni Luna at saktong may tawag ulit pero hindi niya nasagot dahil namatay bigla ang kanyang cellphone. Sabi nga ng katrabaho niya, magkano ang pusta mo bakla? Biglang tanong ni Dos kay Tres. Dagdag nito, naging marupok na yang si Luna kay Mr. President. Sabay humalakhak nga sila. Pinatakbo na nga lamang nila ng mabilis ang sasakyan dahil nakita nilang nakakunot na nga si Luna. Samantala 10 minuto ang lumipas, nakarating na nga sila sa harap ng gate ng mansyon ni Edward. Nagtaka si Luna dahil bukas ang gate nito. Klarong-klaro ang mansyon. Sa loob, bumaba si Tres at pinagbuksan ng pinto si Luna. Parehong mahinang tumawa sina Tres at Dos, kaya kinabahan si Luna. Uno, Luna, huwag kang mag-alala. Ipagdarasal kita. Ngumisi pa nga nang nakakaloko si Dos. Humagikgik naman si Tres at ginulo ang buhok ni Luna bago pumasok muli sa van. Umiling na nga lamang si Luna at hinintay na makaalis ang dalawa. Pagkatapos ay dali-dali siyang pumasok sa loob ng mansyon at saktong pagpasok niya, bumungad kaagad ang naghihintay sa kanyang si Edward at tila nag-aalala pa. Ang aga nating umuwi ah! Sarkastikong saad ni Edward. Palihim na napalunok si Luna. Pasensya na, President. Hindi ko kasi napansin ang oras eh. Silun nga pala. Hilaw na tumawa si Edward. Ganun pala. Kapag may kasamang iba nakakalimutan na ang oras. Huwag kang mag-alala. Maayos naman ang anak natin. Sa bawat salita ni Edward ay nahahalata ni Luna kung gaano ito kainis. Hindi niya alam kung bakit. Nakakaamoy ba ito ng selos? Halos mawala ng hininga si Luna nang tumayo si Edward at nilapitan siya. Akala ni Luna ay sisigawan siya o ano ni Edward pero napasinghap siya. Sa gulat nang kargahin siya ni Edward ng pa-bridal style bago umupo at pinaupo siya nito sa kandungan. Muling napasinghap si Luna. Edward, mas lamang ako sa lalaki mo, Luna. Wala akong pakialam kung ano kayong dalawa ng lalaking nagatid sa'yo kanina at pinagbuksan ka pa ng pinto ng kotse. Seryosong pahiwatig ni Edward at nararamdaman ni Luna ang kakaibang haplos nito sa magkabilang hita niya. Tandaan mo, sa akin ka, sa amin ka, ni Lun, uuwi. Napakunot na ang babae. Ano pang pinagsasasabi mo? Pilit na tinatanggal ni Luna ang mga kamay ni Edward sa kanyang mga hita pero nagmatigas ito. Tanggalin mo ang mga kamay mo, Santiago. Baka kung sino pang makakita sa atin. Baka mamaya makita tayo ni Natalie. Maawa ka, ayaw ko ng gulo. Sabi nga ni Luna sa lalaki.
Ngumisi at bahagyang napailing si Edward, saka walang pasabing hinalikan si Luna sa labi. Hindi alam ni Edward kung bakit niya ginagawa ito, pero iisa lamang ang nais niya, ang makuha ng buo ang babaeng bumabagabag sa kanyang isipan. Tila natauhan si Luna at marahas niyang tinulak si Edward. Ano ba? Ganyan ba kababa ang tingin mo sa akin? Ba't mo ko hinahalikan, Edward? May nobya ka, ipapaalala ko lang sa'yo at hindi ko hinahangad na maging kapit mo. Naputo lang sinasabi ni Luna nang nagsalita si Edward. Hinawi ni Edward ang magulong buhok ni Luna. Hindi ka magiging kabit, Luna. Hinding-hindi kita gagawin bilang ganun. Malambing nitong saad. Sarkastikong tumawa naman si Luna. Hindi? Nabagok ata yung utak mo, Mr. President. Si Natalie, ano na? Magkukunwari ka na lang bang walang nobya? Pumalakpak ng 3 beses si Luna. Ang galing mo! Ngunit imbes na magsisi si Edward ay tumawa lang ito at napakagatlabi. Just so you know, tapos na kami ni Natalie. Diretsong tinignan ni Edward ang mga mata ni Luna. Nanlaki ang mga mata nito. Ano? Binisita ko siya nang biglaan kanina sa photoshoot at nahuli kong may kahalikan siyang katrabaho. Pinaimbestigahan ko ang mga galaw niya at nalaman kong 2 taon na niya pala ako niloloko at ginagamit niya lang ako. Ginagamit niya ang kapangyarihan ko. 3 taon na simula nung nagkabalikan kami pero 2 taon akong naging bulag. Napahilamos ng buong mukha si Edward. Ano? Niloko ka niya? Pag-uulit ni Luna dahil pinipilit pang iproseso ng kanyang isipan ang sinabi ni Edward. Oo, ang malupit pa, hindi lang sa iisang lalaki. Palihim na bumuntong hininga si Luna. Hindi niya alam ang kanyang sasabihin. Napangiti si Edward at hinaplos ang pisngi ni Luna. Inangat niya ito at kaunti pang nagtama ang kanilang mga mata. And, hindi kita kailanman gagawing kabit, Luna. Hindi lang kita nirerespeto dahil ina ka ng anak ko. Nirerespeto kita dahil yon ang nararapat para sa babaeng katulad mo. Nararapat kang tratuhin ng tama. Walang labis, walang kulang. At baka sinasabi mong maging rebound lang kita. Mali din yan, dahil matagal na akong humahanga sa'yo. Bakit mo ba sinasabi to? Diretsahang tanong ni Luna. Dahil kung wala na kayo ni Natalie, ano naman? Ano ba tayo, Santiago? Ano ba dapat tayo? Gusto nga kita, Luna. Hinawakan ni Edward ang kanyang kamay at dinala ito sa kanyang labi. Gusto kita. Gusto kita bilang nanay ng anak ko at magiging mga anak ko pa. Gusto kitang kasama araw-araw. Gusto kitang alagaan at pagsilbihan. Gusto kong gawin lahat ng kaya ko kasama ka. Tila tumigil ang mundo ni Luna at ang tanging nararamdaman niya lamang ay ang lakas at bilis ng tibok ng kanyang puso. Ngumiti si Edward at hinalikan si Luna sa noo. Manliligaw ako sa'yo, Luna. Liligawan kita. Alam kong mahirap tong paniwalaan dahil hindi ako gumawa ng paraan noon. Masyado akong naging duwag at iniisip ko rin ang relasyon namin ni Natalie. Pero ngayong alam ko ng lahat, hinding-hindi na ako magdadalawang isip na ligawan at iparamdam sa'yo lahat, Luna. Tumango si Luna. Naiintindihan ko, Mr. President. Ngumiti siya at biglang hinalikan sa pisngi si Edward sa katumayo. Pero pag-iisipan ko po muna ang lahat. Sabi nito. Matabis na ngumiti si Edward. Maghihintay ako kahit kailan. May Luna. Napangiti si Luna sa naging pahiwatig ni Edward. Puntahan na natin ang anak natin. Namiss ko siya. Saka parang ang sarap na rin humiga sa kama. Natawa si Edward at hinapit sa bewang si Luna. Tabi ako sa iyo ah. Pagpapakyut pa nga nito kay Luna. Bawal. Pangaasar ni Luna. Ngumuso si Edward na ikinahalakhak nito. Ang nguso ni Edward ay nauwi sa ngiti. Hindi niya napigilan ng sarili, kaya inilapit niya ang kanyang mukha sa mukha ni Luna at pinaghahalikan nito. Edward, please. Sabi nga niya dahil nakikiliti nga rin si Luna. Pati kasi sa leeg niya hinalikan na siya ng lalaki. Isang araw, Edward! Edward! May sumisigaw nga sa tapat ng mansyon. Sir, pasensya na. Pilit namin siyang pinapatigil pero masyado pong agresibo si Natalie. Nasugatan po ang isa kong kasama dahil sa matutulis niyang kuko. Paliwanag ng isa sa mga gwardya ng pagkababa ni na Edward at Luna ay nasa labas si Natalie
habang nagsisisigaw na parang baliw. Kausapin mo na siya, Santiago. Saad ni Luna. Bakit naman? Bakit pa? Wala na kaming dapat pag-usapan pa. Napailing si Luna at tinanggal ang nakapulupot na braso ni Edward sa kanyang bewang. Nagkakamali ka. May dapat pa kayong pag-usapan. Liwanagin niyo ang lahat. At least magkaroon man lang kayo ng closure. Ngumiti si Luna. Iklaro mo, Santiago. Ayoko nang manliligaw na may sabit Pabirong pahabol pa nga niya. Napakagat ng labi si Edward na tila nagbibigil ng ngiti. Opo, misis. Bulong pa nga niya. Natatawang lumapit si Luna at hinalikan si Edward sa labi. Sa sala lang kami ni Lun. Say babay muna sa daddy mo, baby. Nagbabay nga ito. Pareho silang natawa nang humagikgik si Lun. Hinalikan ni Edward ang anak sa noo at sa labi naman muli si Luna. Unbothered si Luna. Kahit na mag-usap pa sila ng ex niya. Ganon siya ka-confident. Umalis na nga si Luna at lumabas naman si Edward. Ano pa ba ang gusto mo? Kaagad na tanong ni Edward nang makarating siya sa harapan ni Natalie. Babe. Lumuhod sa harapan ni Edward si Natalie habang umiiyak. Humahagulgol. Babe, mali yung nakita mo. Hindi ko sinasadya, patawarin mo ko, please. Umiling si Edward. Tumayo ka. Hindi mali ang nakita ko. At hindi ko na problema kung sinadya mo yun o hindi. Ang klaro sa akin, niloko mo ko. Hindi ko yun ginusto. Maniwala ka. Sabi muli ng babae. Napakuyom ang mga palad ni Edward dahil sa galit. Sa lagay na yan, hindi mo pa sinasadya, Natalie? Niloko mo ako nang hindi lang isang beses. At matagal na pala. Mas lalong lumakas ang iyak ni Natalie. Nagkamali lang ako, Ed. Nadala ko sa tukso. Hanggang sa naging nakasanayan ko na. Masyado kang busy ng mga panahong yun at nawalan ka ng oras sa akin. Patawarin mo ko, please. Nagkamali ako, babe. Akmang magsasalita na sana si Edward ngunit may naunang boses ang nagsalita. Ang pagtataksil, hindi lamang pagkakamali. Desisyon mo yun, Natalie. Biglang sulpot ni Luna habang hawak-hawak si Lun. Matalim ang tingin ng babae kay Luna. Ikaw! Sinira mo kami ng tuluyan ni Edward. Kung hindi mo siya nilandi at dinahilan yang walang kwenta mong anak, di sana mapapatawad ako ngayon ni Edward, malandi ka? Nanlilisik nga ang mga mata ni Natalie at akmang sasaktan na nga niya si Luna. Pero, humarang si Edward sa gitna. Huwag mong tangkaing mas lalo akong magalit, Natalie. Huwag mong itadamay ang mag-ina ko sa problema natin. Kita mo na? Pinagtatanggol mo na sila. Sigaw muli ni Natalie. Dahil wala ka sa tamang lugar. Hindi mo dapat sinisisi ang iba sa kung ano man ang desisyon ko. At sa kung ano man ang kamalian mo. Saad ni Edward. Umalis ka na, Natalie. Tapos na tayo. Hindi ako baliw para makipagbalikan sa'yo. Sa huli ay hindi nanlaban si Natalie ngunit bago ito umalis, ay nag-iwan ito ng mga katagang. Babalik ako, Ed. Naiwang nakatulala si Luna habang iniisip niya ang sinabi ni Natalie na babalik siya. Hindi niya gaano kakilala si Natalie pero ibang kutob niya. Napansin ito ni Edward kaya tinanong niya ito. May Luna, okay ka lang ba? Napakurap-kurap si Luna at tumango. Oo. Are you sure? Parang ang lalim ng iniisip mo May problema ba? Nag-aalalang tanong ni Edward. Dinaan ni Luna sa paghagikgik ang pagsagot kay Edward. Ibinigay niya lamang ang kanyang anak. Sa tatay. Ayan, nandyan na si Daddy Mag-iit ng baby. Pagkakausap nga ni Luna sa anak. Ayaw niya kasing kumain kanina tapos puro banggit ng dada. Ayaw atang kumain nang wala ka. Nakangiting saad ni Luna kay Edward. Napahalakak si Edward. Siyempre, baka akong favorite niya. Hala, masyado ka namang pabibo. Ikaw ba ang nagluwal niyan? Umirap si Luna. Ngumisi si Edward at hinalikan si Luna sa noo. Masyado namang mainit ang ulo mo, misis. Tara na sa kwarto. Suyuin kita. Namula ang pisngi ni Luna at hinampas ang balikat ni Edward. Manahimik ka nga. Bakit, misis? Pwede naman nating sundan si Luna. Kahit ilan pa yan. Kaya kong buhayin. Nagtaas baba ang kilay ni Edward na tila nangaasar pa. Pinag-cross ni Luna ang kanyang mga braso. Bakit?
Kaya mo bang bahayan ang matres ko sa demand mong yan, ha? Hinalikan ni Edward si Luna sa labi. Kaya yan, Mrs. Sisiguraduhin kong 3 kada sagad. Napahiyaw si Edward nang batukan siya ni Luna. Aray, Mrs. masakit. Binabatukan mong presidente? Pagbibiro pa nga nito. Kung ano-ano na lang talagang lumalabas sa bunganga mo no? Manahimik ka na lang kaya. Pwede naman siguro yon. May halo pang gigigil na saad ni Luna. Hindi na nanlaban si Edward at inaya na lamang ang asawa sa loob upang makapagagahan. Isang araw? Ang ganda! Masayang saad ni Luna habang tinatanaw ang kabuuan ng park. Napangiti si Edward. I'm glad na gustuhan mo, Mrs. Ilang araw ko rin tong pinagplanuhan. Gusto ko kasing makapag-bonding tayong 3. Humagikgik si Luna. Maraming salamat, Santiago, sobrang ganda. Masyado mo naman atang pinaghandaan. Tayo-tayo lang naman. Saad ni Luna sa kahinalikan si Edward. Pagbigyan mo na ako, Mrs. Kaysa naman ikulong kita sa kwarto ko, magdamag. Baka masundan natin ng 4 kagad silun, sige ka. Humalakak si Edward. Napailing na nga lamang si Luna sa kalokohan ng kanyang manliligaw. Umupo siya sa kanaglatag ng makapal na tela para sa higaan ng natutulog niyang anak. Nasa isang park sila ngayon para mag-picnic. Marami-rami ang mga pagkain na nakalatag na malapad at malaking picnic mat. Natutuwa nga si Luna dahil marami-rami ang Korean food. Natawa si Edward sa reaksyon ni Luna. Nakangangalang ito habang pinagmamasa ng mga pagkain. Ano gusto mong kainin, Mrs.? Tanong ni Edward. Lahat. Wala sa sariling sagot ni Luna. Sige, pwede naman akong pang-dessert eh. Hirit pa nga ng pilyong si Edward na ikinakunot ng noon ni Luna. Hindi ka naman mukhang masarap pa. Pagtataray ni Luna sa katinuro ang maanghang na chicken. Gusto ko niyan, please. Nakangiting napailing na lamang si Edward at kumuha ng plato, saka kumuha rin ng manok para sa kanyang minamahal na masungit. Salamat. Saad ni Luna at kaagad na tinanggap ang plato, saka nagsimula ng kumain. Napapapikit pa nga siya dahil sa sarap. Tumaas nga ang sulok ng labi ni Edward. Tama yan. Magpakabusog ka para may energy ang kakainin ko mamaya. Pagbibiro nga nito. Nabilaukan nga si Luna dahil sa kanyang narinig habang si Edward ay humahalakhak sa kabinigyan ng tubig si Luna. Alam mo, napakawalang yamo. Naiinis na sigaw ni Luna sa kasinampalang balikat ni Edward. Kumakain ng tao, bastos nito. Ngumisilang si Edward sa kadumungaw at hinalikan ng labi ni Luna. Nagbibiro lang naman, Mrs. eh. Ang sungit mo kasi, kagabi pa. Dinatnan ka ba ngayon? Napairap si Luna. Sinong hindi maiinis kung makapag-chat ka kay Miss Francesca parang mapupunit na ang labi mo kakangiti? Ay, nagsiselos ba ang misis ko na yan? May halong pangaasar ang boses ni Edward. Napairap na nga lamang si Luna. Oo, kaya umayos-ayos ka sa desisyon mo sa buhay Baka magulat ka na lang nasa impyerno ka na kasama si Miss Francesca. Pagbabanta pa nga ni Luna sa kapeking umiti. Napakagat ng labi si Edward sa katumango. Kakaiba palang magselos tong misis kong si Luna. Sa susunod, hindi na niya ito pagseselosin. Sa isip-isip niya. Pagkatapos nilang kumain ay saktong nagising na nga ang kanilang anak. Marunong na maglakad si Luna ngunit kailangan pa rin ng alalay dahil baka matumba. Mrs., post kayo ni baby. Kuhanan ko kayo ng litrato. Saad ni Edward at inangat ang telepono niya. Napangiti si Luna at tumayos ng upo sa damuhan. Nakakandong sa kanya si Lun habang naglalaro ito ng laruang sasakyan. Baby, tingin ka kay daddy Tinuro ni Luna si Edward at tila naintindihan ni Lun ang sinabi ng kanyang ina dahil lumingon ito sa kanyang ama. 1, 2, 3, pagbibilang ni Edward. At nang binanggit niya ang pangatlo ay nagtipa siya upang makuna ng litrato ang kanyang mag-ina. Sa unang litrato ay hindi nakangiti si Lun kaya pinaulit ni Edward. Mrs., kalitiin mo si baby. Nakasimangot kasi dito parang ikaw kapag galit. Natawa si Lun at kiniliti nga si Lun sa leeg. Sa huli nahawa sa tawa ni Lun
sina Edward at Luna. Ang cute oh! Humalakhak nga si Luna nang ipinakita kay Edward ang litrato. Tayo namang tatlo, Santiago. Kaagad na sinunod ni Edward si Luna, saka nag-set ng timer. Inangat niya ang kanyang telepono at umakbay kay Luna. Kumunot ang noon ni Luna. Grabeng timer naman yan, 10 seconds. Hindi mo pa ginawang 30, no? Sarkastikong pahayag nito. Tumawa lang si Edward at dumungaw sa leeg ni Luna, saka hinalikan nito ng 3 beses. Habang sandaling napapikit si Luna dahil sa kakaibang nararamdaman niya, nakita ni Edward na 3 seconds na lang ay lumayo siya. May Luna. Lumingon si Luna at saktong paglingon niya ay ang mga labi ni Edward ang bumungad sa kanya. Tumunog ang telepono ni Edward. Nagpapahiwatig na automatiko na nakuhanan sila ng litrato. Napangiti si Luna bago tumugon sa matamis na halik ni Edward. Mahal na mahal kita, Luna. Ikaw at ikaw lang hanggang sa huli. Ipinagdikit ni Edward ang noon nilang dalawa habang sinasabi ang mga katagang yun. Mahal na mahal din kita, Edward. Mahal ka namin ni Luna. Hinawakan ni Luna ang pisngi ni Edward at bahagya itong hinaplos. Salamat sa lahat. Salamat dahil hindi mo kami pinabayaan. Sa mga panahong wala ako sa tabi ni Luna. Salamat dahil sinalo mo ang dapat ay responsibilidad ko. Hinalikan muli ni Edward si Luna. Responsibilidad nating dalawa, misis ko. Ma? Da? Pareho silang napatingin kay Luna nang bigla itong nagsalita. Anong sabi mo, baby? Gulat na tanong ni Luna at pinatayo si Luna. Dada! Mama! Pag-uulit ng batang si Luna ikinatuwa ng kanyang magulang. Ang galing naman ng baby ko na yan. Isa pa nga, kinikiliti ni Luna si Luna. Samantalang si Edward ay nakangiti lamang habang pinagmamasdan ang mag-ina niyang nagkukulitan at ang maganda nilang litrato. Mahalo, look! Ipinakita ni Edward ang litrato. Umagigik si Luna. Ang cute ni Luna. Carbon copy mo talaga, Santiago. Kahit saang anggulo kuhang-kuha mo eh. Umangat ang sulok ng labi ni Edward. Tara, gawa tayo ng isa pa. Yung kamukha mo naman. Santiago! Natatarantang nilapitan ni Edward ang nakapamewang na si Luna. Yes, miss? Mrs., kinakabahan ka ba? Tanong nga niya. Tumaas ang kilay ni Luna. Ang dami mong arte. Tara na nga, bumaba na tayo, nasa baba na si Zara. Padating na raw si Vince. Napakamot ng ulo si Edward at yumakap sa bewang ni Luna. Saka ibinoon ang mukha sa leeg nito. Mrs., unang gabi dapat natin to bilang magkasintahan eh. Dapat tayong dalawa lang. Sabi ko naman sa'yo, wag na nating ituloy ang pool party na to. Si Vince lang naman ang pasimuno nito eh. Hinahalik-halikan at inaamoy nga ni Edward ang leeg ni Luna. Come on, Mrs., gusto kitang masolo. Napakagat ng labi si Luna dahil sa kakulitan ng kanyang kasintahan. Sinusuklayan niya ang buhok ni Edward bago magsalita. Masasolo mo naman ako mamaya, di ba? Mapang-akit niyang bulong sa kasintahan. Humiwalay si Edward sa kasintahan nang nakangiti. Talaga? Promise mo yan? Parang bata niyang tanong. Bahagyang natawa si Luna. Oo nga. Mas lumapad ang ngiti ni Edward at hinapit si Luna sa bewang. Kung ganon, tara na. Pakis pala ako ulit, misis. Humarap si Edward kay Luna sa kahinalikan. Si Luna na ang humiwalay sa halik. Adik na adik tayo sa halik, Presidenta. Natatawang saad ni Luna. Tumawa lang si Edward at hinalikan muli ang kasintahan. Maya-maya ay napagdesisyonan na nga nilang bumaba at saktong pagbaba nila, kompleto na ang mga kaibigan ni Edward. Ngunit may isang taong pumukaw sa atensyon ni Luna. Commander? Gulat niyang tawag sa isa sa mga kaibigan ni Edward. Commander? Tanong ni Zara. Mrs., anong meron? Nagtatakang tanong ni Edward. Commander 5? Pag-uulit ni Luna habang nakatitig kay Luis. Ako ata yan, madam.
Pakikisawsaw ni Vince sa usapan. Bahagyang tumawa si Luis at sumaludo kay Luna. Uno, sabi nga nito, nakatrabaho nga niya sa agency. Malakas na napamura si Luna. Paano? Anong paano? Natatawang tanong ni Luis. Magkakilala kayo, El? Seryosong tanong naman ni Edward. Ngumisi ng nakakaloko si Luis. Oo, commander niya ako. O mas kilala niyang Commander 5. Sa madaling salita, agent ko ang nobya mo, President. Hindi makapaniwalang lumingon si Edward kay Luna. Nang nagtama ang mga mata nila, napaiwas ng tingin ng babae. Teka nga. Naguguluhan ako, sabi nga nito. Nag-usap nga sina Luna at Edward. Totoo ba yun? Tanong ni Edward nang narating nila ang kusina. Diretsong tinignan ni Luna si Edward. Oo, nagtatrabaho ako sa organisasyon ni Luis. O mas kilala bilang commander ko. Isa akong agent na tumutulong sa gobyerno, Santiago. Napasabunot ng buhok si Edward. Bakit? Tanong nito. Napakunot noo si Luna. Anong bakit? Bakit hindi mo man lang sinabi sa akin? Seryosong tanong ni Edward. Napalabi si Luna. Dahil sa trabaho ko, Santiago, walang pwedeng makaalam ng pagkatao ko. Kaya nga ako napilitan iwan sa'yo si Lun. Dahil sobrang delikado. Ilang buwan tayong magkasama, Mrs. Ilang buwan din akong nabaliw kakaisip sa'yo. Napaigtad si Luna sa pagtaas ng boses ni Edward. Sinisigawan mo ba ako? Hindi makapaniwalang tanong ni Luna. Tila natauhan si Edward at kaagad na lumapit sa kasintahan. Tinangka niyang hawakan si Luna, pero lumayo ito. Mrs., I'm sorry na. Hindi ko sinasadya. Wala kang karapatang sigawan ako ng ganun, Santiago. Trabaho ko ang iniisip ko. Buong buhay, akong nangako sa agency na itataya ko sa kanila ang buo kong pagkatao. Natrabaho muna bago ko kung anumang bagay. Kaya masakit sa akin na iwan si Lun dahil alam ng Diyos kung gaano ko siya pinaghirapan. Kung gaano ko siya kamahal. Nagsimulang tumulo ang luha ni Luna. Mabilis pa sa 4:00, niyakap ni Edward si Luna habang minumura niya ang kanyang sarili. Sa kanyang isipan, napakasama niyang asawa. Nagawa niyang saktan ng pinakamamahal niya. Sorry na, Luna. I'm sorry. Paulit-ulit na paghingi ng kapatawaran ni Edward habang lumuluha. Nagalit lang naman ako dahil akala mo ba hindi kita binabantayan? Na minsan umaalis ka ng kalahating araw, babalik ka ng 5:00 ng umaga? Minsan may pasaka sa katawan kaya ka minsan naguhudi. Kung alam mo lang kung gaano ko halos mabaliw kakaisip ko anong nangyayari sa'yo. Hindi kita kayang tanungin dahil baka dumistansya ka sa akin. Pagpapaliwanag ni Edward. Sa umiiyak na si Luna. Humingi ako ng tulong na paimbestigahan ka kay Luis pero normal na impormasyon lamang binibigay niya. Yun pala, dati na niyang alam. Patawad, Mrs. Patawad ko na sigawan kita at nasaktan kita. Hindi na mauulit, huwag ka nang lumayo ng ganun. Mababaliw ako. Nanlambot ang puso ni Luna sa sinabi ng kanyang asawa. Hindi sarado ang kanyang isipan upang hindi maintindihan. Tumango-tango siya at hinawakan ang mukha ng kanyang kasintahan. Umiiyak ito habang nakapikit. Dinaramdam ang kanyang mga kamay. Patawarin mo rin ako sa paglilihim, mahal ko. Saad ni Luna at hinalikan sa pisngi ang asawa. Mahal na mahal kita, Santiago. Tumango si Edward at isinandal malapit sa lababo ang kasintahan sa kahinalikan. Tumagal ang kanilang halik bago inilapit ni Edward ang kanyang noo sa noon ni Luna. Mahal na mahal kita, Mrs. Sobra. Sobrang sobra. Lahat itataya ko para sa inyo ng anak ko at sa magiging anak natin. Puno ng pagmamahal ang boses ni Edward. Pagkatapos ng kanilang hindi pagkakaintindihan, ay bumalik na nga sila sa sala. Wala na roon ang mga kaibigan ni Edward, yun pala nasa pool na. Nilalaro ang kanilang anak. Hindi ba magkakasakit si Lunyan, Manang? Tanong ni Luna kay Nanay Faye. Ngumiti si Nanay.
Hindi anak, nakabalot naman siya. Nakatalukbong pa yan. Huwag kang mag-alala anak, ipapasok din natin. Maya-maya. Nga pala, ayos na ba kayo? Habol na tanong ni Nanay Faye. Opo, may pagkakatampuhan lang. Nakangiting sagot ni Luna. Napangiti ang matanda. Mabuti naman o siya. Mauna na ako ha, at talaga namang napakaginaw dito sa labas. Tumangwang magkasintahan, saka lumapit kina Zara upang makipaghalubilo na nga. Masaya lamang silang nag-usap habang si Vince ay nag-iihaw ng barbecue. May mga pagkain naman na inihanda ngunit na pagtripan nilang gawing pulutan ng barbecue. Huwag gawing ulam ang ating pulutan. Hindi natapos ang pagloloko ni Vince nang biglang sumulpot ang isang Natalie habang hinahabol ng dalawang gwardya. Edward! Ilabas niyo si Edward! Pagsigaw pa nga nito at nagtatatakbo palapit. Akmang hahawakan ni Natalie si Edward pero humarang si Luna. Ano na namang ginagawa mo dito, Natalie? Tanong ni Luna. Natigilan si Natalie at kalaunan ay tumawa ng parang baliw. Wow! Ang lakas ng loob mong mang-aagaw ka. Dinuro-duro ni Natalie si Luna. Ikaw ang dahilan kung bakit ayaw akong panindigan ni Edward. Napakamakasarili mong tao. Kumunot ang noo ni Luna. Panindigan? Anong pinagsasasabi mo? Umalis ka na, Natalie. Seryosong saad ni Edward. Wala kang mapapala sa akin. Sarkastikong ngumiti si Natalie. Ganun na lang ba, Ed? Pagkatapos may mangyari sa atin, hindi mo ako pananagutan? Tila gumuho ang mundo ni Luna. Nang ngumiti ng matamis si Natalie sa kanya. Tama ang nasa isip mo, Luna. Buntis ako at si Edward ang ama. At pananagutan niya ang anak namin. That's right. Hindi lang ikaw at ang anak mo ang bida dito, Luna. Nabigla na lang susulpot at maninira ng relasyon. Pananagutan niya ang dinadala ko dahil ayaw ni Edward ang magtakwil ng bata. Edward? Pumiyok pa nga ang boses ni Luna dahil naiiyak na nga siya. Ngunit pinipigilan niya lamang. Umiling si Edward saka tinanguan si Luis. Pananagutan kita. Saad ni Edward na ikinangiti ni Natalie. Talaga? Kung gano'n ay... Pinutol ni Edward ang sinasabi ni Natalie. Kung... Anak ko talaga ang dinadala mo. Kaso nga lang hindi sa akin yan. Kagaya ng sinabi mo 2023 na ngayon, maraming manlolokong katulad mo. Napalingon sila kay Luis. Si Commander ng agency na pinagtatrabahuan ni Luna na kaibigan pala ng lalaki. Tumunog ang telepono nito at lumabas ang isang video ng doktor na nakaupo sa isang silya at madilim ang paligid. Aminin mo ngayon din. Boses ito ni Luis sa video. Binayaran ako ni Miss Natalie Valdez na gumawa ng pekeng DNA test. Hindi siya buntis. Humihikbing sabi ng doktor sa video. Pakawalan niyo na ako pakiusap. Pangako hindi na ako gagawa ng ganito muli. At doon nagtatapos ang video. Kakaibang galit ang nararamdaman ni Luna. Sa sobrang galit niya ay nagawa niyang maglabas ng chef knife na nakatago sa ilalim ng kanyang dress. Umalis ka na bago tuluyang mandilim ang paningin ko sa'yo. Ang tanging emosyon lamang na nakikita sa mukha ni Luna ngayon ay galit dahil nawalan na nga siya ng pasensya sa babae. Ngunit tila nababaliw na talaga si Natalie dahil bigla na lamang itong tumawa. Ha? Talaga ba? Eh di gawin mo. Naglakad si Natalie palapit sa pool. Pagpapakamatay ako dito. At nakahanda na ang buong media sa labas para maglabas ng artikulo. Sisirain ko kayong lahat. Kaya mamili ka, Edward. Pipiliin mo ko o gagawin ko to sa sarili ko? Hinapit ni Edward ang bewang ni Luna sa kahinalikan sa noo. Saka bumulong ng, magtiwala ka sa akin, misis. Wala sa dalawang pipiliin ko, Natalie. Walang alin lang ang sagot ni Edward. Halos lahat. Napasinghap ng tumalon si Natalie sa swimming pool. Edward! Natatarantang hinawakan ni Luna ang kamay ni Edward ngunit hindi ito gumalaw. Tila parang planado ang lahat. May biglang naririnig sila na tunog ng ambulansya at pulis sa labas ng mansyon. Lumipas nga ang maraming araw.
Mama! Si Kuya Lun, inaaway ako! Pagsusumbong ng batang nakaputing dress. Mama, hindi ko siya inaaway. Kalmadong pahayag naman ng batang lalaki na nakasunod lang sa batang babae. Nag-aaway na naman ba kayo? Nakapamewang na tanong ni Luna sa mga anak. Hindi po, Mama. Sinabi ko lang sa kanya na bawal muna siya kumain ng cake dahil magulo siya kumain. Baka madumihan ng damit niya. Paliwanag ni Luna sa mama niya. Kinarga ni Luna ang anak na babae. Totoo ba yun, anak, Elise? Malambing niyang tanong sa bata dahil namumula na ang mga mata nito. Opo, sagot ni Elise. Napangiti si Luna at binaba si Elise. Sorry to Kuya Elise. Badang ginawa mo, hindi ka naman niya inaaway. Lumapit si Elise kay Kuya Lun at niyakap ito sa kabumulong. Sorry po, Kuya. Nang magkaayos ang anak ay bumalik ang dating kulitan nila. Nasa bahay sila ni Luis ngayon upang dumalo ng ika-34th na kaarawan nito. Nauna nga lang pumunta si Edward kanina dahil tinutulungan niya si Luis. Maya-maya pa ay dumating na si Edward. Nakasuot ito ng itim na suit. Napakagat ng labi si Luna at mapang-akit na kumindat sa papalapit niyang asawa. Natawa si Edward at nang makalapit ay saglit na hinalikan niya ang asawa saka hinalikan sa noo ang dalawang anak. Ang gaganda at gwagwapo naman ng mga anak ko. Mahal na kay mommy at daddy. Nakangiting saad ni Edward. Siyempre alangan namang sa iba magmana, 'di ba? Pagtataray ni Luna. Tari ng mommy niyo, oh. Saad ni Edward sa mga anak na ikinahagikik ng dalawang bata. Lihim na napangiti si Luna. Masaya at kontento na nga siya sa kung ano man ang meron siya ngayon. Naging komplikado man ang relasyon nila noong una, pero wala siyang pinagsisisihan. Sana nga lang ay ganoon din si Natalie na ngayon ay nasa mental hospital. Pagkatapos tumalo ni Natalie noong gabing yun, ay naagapan din siya ng mga medics. Naging maayos naman ang kalagayan niya pero naging agresibo si Natalie. Kahit ang pamilya nito ay walang magawa, kundi ipa-admit sa mental ang kanilang anak. Ang pagkakamali ay hindi mababago ng simpleng patawad lamang. Pinaghihirapan ito. Sana ay maging maayos ka na, Natalie. Patawarin mo ako kung wala akong nagawa noong gabing yun. Naawa ko sa'yo ngunit hindi ko kaya ang iyong hiling. Hindi ko kayang maibigay si Edward sa'yo. Mahal ko siya, pero sana wag kang mawala ng pag-asa. Bumangon ka, Natalie, para sa'yo at sa kinabukasan mo. Nagkamali ka lang. Hindi to dahilan para sukuan ng buhay. Yon, ang mga huling katagang iniwan ni Luna kahapon nang bisitahin niya si Natalie. Dahil siya, si Luna Salvador Santiago, at naniniwala siyang marami pa tayong magagawang kasalanan. Kaya gumawa ka ng tama at maging mas mabuti. Matapos nga ang kasal nila ni Edward, naglaylo nga muna si Luna sa agency na pinagtatrabahuan niya dahil tumatanda na nga rin siya. Mas pinili na nga lamang niyang i-prioritize ang kanyang pamilya, ang kanyang anak at ang magiging kapatid pa nga ni Lun. Pagkatapos nga nila ng kasal at ng panganganak ni Luna, nabuhay nga sila ng tahimik dahil natapos na nga rin ang termino ni Mr. President at parehas na nga nilang ibubuhos ang buong oras at pagmamahal sa kanilang pamilya. At dito na nga po nagtatapos ang kwentong pagmamahalan ni Luna at Edward. Maraming salamat po sa lahat ng mga walang sawang sumusubaybay at shoutout po sa mga sumusunod. Faye Navares, Anita Hernando, Ellie Evangelista Anderson, Renz Fernandez, Presbyteros Rose, Lourdes Bator, Antanaka, Kuya Ato, Teresita, Renaline Bundal, Demetrio, Gloria Escobar, Gian, Helen Murillo, Josephine, Luz, Ellie Evangelista, Edgardo, Lilibet Maglahos, Rex Roy, Merlilyn, Lovina Galang, Teresita de los Santos, Berry,
Nilda, Marcelina Abon, Elsa, Imelda Forteza, Fe Navares, Lolin Mahilum, Zenaida Porter, at shoutout na rin po sa lahat ng mga walang sawang sumusubaybay. Maraming salamat po at muli. Ito ang Jay's Amazing Stories.